we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Masantos yang aram na imbag gamale maya pagat panapon kapuso. Narito na ang One North Central Luzon. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Live mula rito sa GMA Dagupan Station. Ako po si Chris Zuniga. Patay matapos barilin ng lalaking nakamotorsiklo ang 43 anyos na barangay kagawad sa Mangaldan, Pangasinan. Nakatutok, Claire Lacanilaw. Makikita sa CCTV camera ang pagparada ng isang SUV sa isang convenience store sa bahagi ng Barangay Salay, Mangaldan, Pangasinan. Bumaba ang 4 na lula ng SUV, kabilang ang barangay kagawad na si Romeo del Campo. Sa isa pang kuha ng CCTV camera, makikita ang isang lalaki na nakatambay sa isang kanto na tila may hinihintay. Maya-maya pa, makikita ang pag-alis ng SUV habang nag-aabang sa kabilang kalsada ang lalaki. Makikita rin ang pag-overtake ng lalaking sakay ng motorsiklo sa SUV at ang pagbaril nito sa isa sa mga sakay ng sasakyan na si Kagawad del Campo. Ayon sa pulisya, nagawa pang banggain ng driver ng SUV ang sinasakyang motorsiklo ng lalaki hanggang sa natumba ang sospek pero nakatayo pa rin at tumakas. Makikita rin sa CCTV ang habulan ng sospek at mga rumisponding pulis. Dinala pa sa ospital ang biktima, ngunit idineklarang dead on arrival dahil sa tama ng bala sa ulo. From the place na encounter, nakaabot pa siya ng almost 1 kilometer at doon niya na siguro naramdaman yung tama ng paa niya at doon siya natumba. At doon natin siya na-aresto. Bantay sarado ngayon sa ospital ang sospek na tubong Candelaria, Quezon. Kinilala ng pulisya ang sospek na si Deo Kilan, 30 anyos at wala pa siyang pahayag. Kasama ng biktima ang kanyang kinakasama, anak at bayaw na mangyari ang pamamaril. Ligtas sila sa insidente. Blanco ang kaanak sa motibo sa pamamaslang. Wala raw kaaway o banta sa buhay ang biktima. Patuloy ang investigasyon ng pulisya upang matukoy ang motibo at kung sino ang nasa likod ng pamamaril. Kasama si Jing Dakanay, Claire Lacanilaw, 1 North Central Luzon. Samantala, 3 menor de edad naman sa Dagupan City ang nasabugan ng mga napulot na paputok. Nakaalerto si Russell Simorio. Sugatan ng 3 menor de edad matapos masabugan ng mga paputok sa Barangay Pantal, Dagupan City. Tinamaan sa mata, kamay at paa. Ang 13 anyos na biktima, hirap siyang makatayo dahil sa mga iniindang sugat. Sugatan din ang 2 pa niyang kasamang edad 7 at 9. Nabigla po ako, pumutok po agad. Saan ka tinamaan? Dito. Tumalsik sa'yo, no? Opo, nagsisi po ako. Ayon sa mga saksi, humandusay ang mga biktima sa lakas ng pagsabog ng mga paputok. Ibinigay lang umano sa mga bata ang mga napulot na paputok. Pagka putok po niya, tumilapon sila. Sila din yung anak ko din yung nagsabi na silang 3 tumilapon po. Ang lakas po ng infarct hanggang doon po sa dulo na rinig pa po yung paputok. Itinakbo sa Faustino D. Senior Memorial Hospital sa City of Ilagan, Isabela ang 13 anyos na binatilyo matapos masabugan sa mata ng paputok. Ayon sa ina, pinaglaruan ng biktima ang kwitis hanggang sa sumabog ito. Sugatan ng 34 anyos na lalaki na tubong apayaw ng aksidenteng mabaril ang sarili. Hahawakan sana ng biktima na si Ariel Siknoy ang kanyang improvised backshot ng aksidenteng pumutok ito at natamaan ng kaliwang kamay. Iniimbestigahan ng pulisya kung saan nabili ni Siknoy ang baril. Dinala sa Cagayan Valley Medical Center sa Tuguegarao City ang 68 anyos na babae matapos maputukan ng kwitis. Ayon sa pulisya, napulot lang ng biktimang kwitis na bigla na lang sumabog. Napaso ang ilong ng 42 anyos na si Girly Malana ng Barangay Tagga sa Tuguegarao City, Cagayan nang tamaan ng fountain. Nanonood siya ng fireworks display nang mangyari ang insidente. Kasama si Daryl Peralta, Russell Simorio, 1 North Central Luzon. 4 na taong gulang na bata sa Cabanatuan City, Nueva Ecija nalasog ang mga daliri matapos na masabugan ng dart bomb.
Tutukan sa report. Nagkapira-piraso ang mga daliri sa kanang kamay ng 4 na taong gulang na lalaki sa Cabanatuan City, Nueva Ecija matapos masabugan ng umano'y dart bomb na napagkamalang ballpen. Nakuha raw ng bata ang hugis ballpen na dart bomb sa kanilang istante at pinansulat sa notebook nang biglang sumabog. Kasalukuyang nakakonfine sa ospital ang batang biktima. Nakapatong sa kasama ng mga babango, dito lang dyan. Di ngayon, kinuha niya. Pagkakuha ng ganon, yung notebook niya andyan. Siguro ayaw sumulat. Ay ang ginawa ng bata, iginano na yun, doon pumutok. Yung father niya, may reunion sila a day before the incident. Tapos may nagbigay sa kanila ng paputok. Ito nga yung guard bomb. Hindi namin alam yung guard bomb. Pinuwi niya, ma'am. Sugat sa mata at kanang binti ang tinamo ng 18 anyos na si Reynaldo Avis, residente rin ng Cabanatuan City. Biglaan daw ang pagsabog ng sinindihang whistle bomb. Nakainom daw ang biktima ng magpaputok ng whistle bomb. Isang ligaw na bala ang lumusot sa bubong at kisame hanggang sa tumama sa sala ng isang bahay sa barangay Saludares, Dingras, Ilocos Norte sa kasagsagan ng pagsalubong sa bagong taon. Isang tingga ng caliber 45 na baril ang narecover sa sala. Swerteng walang nasaktan sa insidente. Iniimbestigahan na ng pulisya kung sino ang nagpaputok ng baril sa lugar. CJ Torida, 1 North Central Luzon. Base sa pinakahuling tala ng DOH, umabot na sa 555 ang naitalang fireworks-related injury sa buong bansa. Ang pinakabatang naitala ngayon na biktima ay isang 10 buwang gulang na sanggol na isang lalaki mula sa NCR na nasugatan ng kwitis na sinindihan ng ibang tao. At ang pinakamatanda naman ay isang 67 anyos na lalaki mula sa Ilocos Region na napaso ng whistle bomb na sinindihan din ng ibang tao. Mahigit kalahati sa mga kaso ay mula sa NCR. Sunod ang Ilocos Region, pangatlo ang Central Luzon at pang-apat ang Calabarzon. Karamihan sa mga ginamit ng mga paputok ay kwitis, 5-star, boga, plapla, whistle bomb, luces at fountain. Sa ibang balita, San Pablo Bridge sa Calasiao, Pangasinan nakatakdang buksan ngayong Enero 2024 ayon sa Municipal Engineering Office. May ulat si Claire Lacanilaw. Tuloy-tuloy ang rehabilitasyon sa San Pablo Bridge sa Barangay Dinalawan at Lasip sa Calasiao, Pangasinan. Pinataasan na rin ng tulay upang hindi abutin ng baha. Matumal yung bintahan, hindi kagaya ng dati na malakas. Ngayon, yung dumadaan na yung dating customer namin, wala na sila dito. Siyempre, doon na sila dumadaan sa kabila. Pag matatapos na ito ay balik na sa normal. Bubuksan ng February 18, mas maganda para iwas traffic. Lalo mga kalsada ngayon, elevated na. Hindi lang naman sa lahat ng lugar, elevated mga kalsada natin. Siyempre hindi yung mga tulad ng baha. Kung ipapares natin dun sa dating design, parang di rin tayo upgrade, di ba? Kaya nag-elevate tayo kasi number 1 din sa Alasip side, talagang bahain po dun. Ayon sa Calasiao Municipal Engineering Office, nasa 95% ang tapos ang konstruksyon ng San Pablo Bridge. Sinesemento na rin ang approach ng tulay. Target na matapos ang konstruksyon ng San Pablo Bridge ngayong buwan para muli magamit ng mga residente at motorista. Patapos na railings na lang ang kulang, yung isang side na lang. Then ang gawin ngayon yung PCCP ng Lasip, yung approach niya. Malapit-lapit na rin ma'am patapos. Kasama si Daryl Peralta, Claire Lacanilaw, 1 North Central Luzon. Mga kapuso, mababa ang tsansa pero hindi inaalis ang posibilidad na may mabuong bagyo sa Philippine Area of Responsibility ngayong buwan. At narito naman ang magiging pangalan ng mga bagyo sa PAR ngayong taon. Nauulit kada 4 na taon ang pangalan ng bagyo. Pero ngayong 2024, ang ilan sa mga listahan ay bagong pangalan na. Ipinalit ito sa mga bagyong nagdulot ng matinding epekto at pinsala sa bansa noong 2020. Sa ngayon naman, walang namamataang bagyo pero posible ang ulan sa ilang bahagi ng bansa dahil sa amihan, easterlies at localized thunderstorm. Base naman sa datos ng Metro Weather,
May tsansa ng ulan sa Apayao, Cagayan, iba pang bahagi ng Cordillera, Isabela, Quirino at Zambales. Posible ang heavy to intense rains sa Northern Luzon, kaya maging handa sa banta ng baha o landslide. Posible ring ulanin ang iba pang bahagi ng ating bansa. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Dahil sa dami ng supply, panindang repolyo sa Santa Catalina, Ilocos Sur, mabibili na lang sa halagang 4 na piso kada kilo. Ang detalye sa ulat ni Ivy Hernando. Atrasado na ang pagtatanim, nalugi pa sa anihan. Ganito ang sinapit ng ilang magsasaka sa Santa Catalina, Ilocos Sur, ang bayang tinaguriang Vegetable Bowl of the North. Sabay-sabay raw ang anihan, kaya mataas ang produksyon. Kaya ang farm gate price kapag malaking volume ang aangkatin, bagsak sa 4 pesos kada kilo. Kapag paunti-unti, umaangat lamang ng ilang piso ang kada kilo. Baduy-baduy ti mangala, di basi-basi mangala. Kasi ti presyo, 10 kasi 12 kasi ang dami ko. Lugi man, pilit na raw ibinebenta ng mga magsasaka ang produkto. Dahil kung hindi pa aanihin, maaaring magkabitak-bitak na ang mga repolyo o di kaya'y tuluyang mabulok. Hanggang mabrot ma'am, ti kwa. Ti gastos no 4 o 5 hanggang mabro. Mano amin dito yung gasto ay puno minti na suru sa nga gaso. Bagsak presyo na rin ang cauliflower sa halagang 14 pesos kada kilo. Hindi na maibenta kaya ang iba ipinamimigay na lang. Sa Barangay Tamurong, nagsagawa na kamakailan ng pulong ang mga magsasaka at traders kaugnay sa magkakaibang presyo ng pag-aangkat. For example, kung 10 pesos na. Huwag nang ibahin. Huwag nang ibaba, huwag nang itaas. Hangad daw nila itong masunod, pero nakadepende pa rin daw ang kalakalan sa law of supply and demand. Gusto naman nilang talagang magtanim ng mga gulay para umangat ang buhay. Pero wala wala ang presyo. Kasama si George Benson, Ivy Hernando, 1 North Central Luzon. Pinakahuling presyuhan ng mga karne, isda at iba pang bilihin sa mga pamilihan sa Dagupan City sa unang linggo ng bagong taon. Ating alamin, ihahatid yan live ni Russell Simorio. Russell? Chris, sa unang Miyerkules ng 2024, hindi pa raw ganoon kalakasan itong ang bentahan sa Balimgas Public Market maging dito sa may Zamora Street at Joveliano Street kung saan dinadagsa ito ng mga ambulant vendors. Sabi ng mga tindera, simula kahapon January 2 ay kakaunti yung mga mamimili kaya kakaunti rin yung mga ambulant vendor na pumwesto. Pero gayon pa man, marami daw supply ng gulay, isda at iba pang produkto dito sa Balimgas Public Market. Unahin na natin nasilipin ang presyuhan ng karne. Ang manok nasa 170 hanggang 180 pesos ang kada kilo, 320 hanggang 340 pesos ang kada kilo ng baboy, habang nasa 360 pesos ang kada kilo ng baka. Sa mga lowland vegetable naman, unahin na natin ang presyo ng ampalaya nasa 40 hanggang 60 pesos kada kilo, 80 pesos ang kada kilo ng okra, 25 hanggang 30 pesos ang kada kilo ng kamatis, 40 hanggang 60 pesos ang kada kilo ng talong, 40 hanggang 80 pesos ang carrots, at 30 pesos ang kada kilo ng repolyo. 70 hanggang 100 pesos ang kada kilo ng patatas, nasa 60 pesos ang kada kilo ng cauliflower, habang ang sayote nasa 50 pesos per kilo. Sa mga pampalasa naman, nasa 180 hanggang 200 pesos ang kada kilo ng sibuyas, 120 hanggang 140 pesos ang kada kilo ng bawang, habang 60 pesos naman ang kada kilo ng luya. Sabi ng mga tindera na nakausap natin kanina, hindi pa raw kalakasan itong kanilang bentahan dahil malamang sa malamang yung ilan sa mga consumer ay nakabakasyon pa o di naman kaya may mga tira pa sa kanilang handa sa pagsalubong sa 2024. Samantala, silipin pa natin ang presyuhan ng isda sa Magsaysay Fish Market. Nasa 145 hanggang 160 pesos ang kada kilo dyan ng bangus. Medyo mababa yan kung dyan ninyo bibilhin, pero kung sa ibang palengke, umaabot na yung kanyang presyo sa 170 hanggang 200 pesos per kilo. Lalo't inaangkat nila yung bangus dyan sa Bagsakan Market na Magsaysay
Fish Market. Nasa 100 hanggang 120 pesos naman ang kada kilo ng galunggong. Inaasahan ng mga tindera na unti-unting babalik sa sigla itong kanilang bentahan sa mga susunod na araw. At yan ang latest mula rito sa Dagupan City. Balik sa iyo, Chris. Maraming salamat sa price update, Russell Simorio. Bahay sa Mangaldan, Pangasinan nasunog dahil daw sa napabayaang nakasinding kandila. Sundan sa ulat ni Claire Lacanilaw. Makikita sa amateur video ang bayanihan ng mga residente sa pag-apula sa sunog na sumiklab sa isang bahay sa Barangay Tabag, Mangaldan, Pangasinan. Bagyang nadamay sa sunog ang katabing bahay. Nagumpisa daw po sa kandila, ma'am. Yung sinindihang kandila nung anak nung may-ari ng bahay, ma'am. Naiwanan niya, bigla siyang umalis. Nilamon ng apoy ang ikalawang palapag ng isang gusali sa bahagi ng Barangay Nagilayan, Binmalig, Pangasinan. Tumagal ng halos 30 minutos ang sunog. Inaalam pa ng BFP ang sanhi ng sunog. Kuryente po sa kwarto nang galing ang sunog kasi nag-export na yun dati, pinagawa ko na yun. Nagliyab ang isang kotse habang binabagtas ang bahagi ng National Highway sa Barangay Tuliao, Santa Barbara, Pangasinan. Ayon sa BFP, pauwi na sana sa Manila ang sakay ng kotse. Galing Binmali, Pangasinan nang mapansin ang sunog sa likurang bahagi ng sasakyan. Natupok ang isang SUV at isang pick-up na nasa garahe sa Barangay Pilar, Santa Cruz, Ilocos Sur. Tinatayang nasa 3 milyong piso ang danyo sa sunog. Sa paunang investigasyon, nagsindi ng fireworks ang pamilya sa pagsalubong ng bagong taon sa loob ng kanilang compound. Claire Lacanilaw, 1 North Central Luzon. Umuuga at butas-butas na tulay sa isang barangay sa Calasiao, Pangasinan, peligroso sa mga residente at motorista. Nagbabalik si Claire Lacanilaw. Kahit peligroso, napipilitang dumaan ang ilang residente at motorista sa tulay na ito sa Barangay Lumbang, Calasiao, Pangasinan. Mahigit 3 dekada na umanong idinadaing ng mga residente ang problema sa tulay. Ngunit hanggang ngayon, hindi pa ito naayos. Umuuga na umano ang tulay at may kalumaan na rin. Kaya panawagan ng ilang residente na sana maayos na ang tulay. Parang natatanggal na yung mga yung mga tabla. Kailangan na po talagang gawin para maging safe yung mga tao na dumadaan. Gumagalaw po yung tulay namin. Natatakot kami na baka masira sa gitna. Luma na yung mga bakal niya po. Bilang pansamantalang solusyon, tinatapalan ng pinagtagpi-tagping kahoy ang tulay upang maiwasan ng aksidente. Nagtulong-tulong na rin ang barangay para tabunan ang daanan malapit sa tulay. Ngunit hindi pa rin ito sapat upang tuluyang masolusyonan ng problema. Natakpan-takpan lang namin, ma'am, ng mga tabla. Humihingi-hingi kami para matakpan lang yung butas. Patuloy ang pakikipag-ugnayan ng barangay sa lokal na pamahalaan para sa pagsasaayos ng tulay. Sana mabigyan nila ng pansin sa mga konstituen namin, nahihirapan na sila dahil butas-butas na. Umuuga pa, ma'am. Hindi na rin advisable, lalo na't gabi, talagang minsan yung gulong ng tricycle papasok, naiipit pa dun sa kahoy. Kaya ang recommendation ko sana, mabigyan ng pondo para at least magawa. Kasama si Jing Dakanay, Claire Lacanilaw, 1 North Central Luzon. Sa iba pang balita, magkasintahan sa Pangasinan, ikinasal sa sementeryo. Silipin sa report ni Russell Simorio. Nabalot ng kababalaghan ang pag-iisang dibdib ng magkasintahan na sina Engineer Ronald Berzosa at Marilinda Caranay sa Alaminos City, Pangasinan. Pero hindi dahil sa may mga nagparamdam na hindi matahimik na kaluluwa, kundi kababalaghan talaga ang tema ng kanilang kasal na ginanap pa mismo sa sementeryo. Ang mga abay tila nagdadalamhati sa mga suot nilang itim. Ang groom at bride nakaitim din. Dahil sa black wedding na tema, nag-back out daw ang ilang inaasahang bisita. Ayon sa groom, paboritong kulay niya ang itim. Gusto rin daw niyang gawing kakaiba at memorable ang pakikipag-isang dibdib niya. Kasi yun, yung pagmamahalan namin ay hanggang dumilim yung aming paningin at paligid. Elementary nang unang magkakilala ang dalawa, pero 2012 nang muli silang magkaroon ng komunikasyon na naging tulay sa kanilang pag-iibigan. Pinaghiwalay man sila ng tadhana ng mahabang panahon, alam nilang iisang landas
ang tinatahak ng kanilang puso. Mamahalin kita hanggang kamatayan at hanggang magdilim ang paligid at paligid ko. Susuklian ko yung pagmamahal na bibigay mo sa akin. Kung may umaalma man sa tema ng kanilang kasal, hindi raw ito ang basihan ng true love. Sa kanilang pag-iisang dibdib, babaunin nila ang pangako ng pagmamahal sa isa't isa. Russell Simorio, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Patay ang 5 taong gulang na lalaki matapos masunog dahil sa nilarong alkohol sa Banah, Ilocos Norte. Base sa investigasyon ng otoridad, naglalaro ang biktima kasama ang kanyang kapatid sa may basurahan ng kanya raw sindihan ang itinapong galon ng alkohol na nagliyab. Sa nangyaring pagsabog, nalapnos ang tiyan at paa ng biktima. Hindi raw agad dinala sa ospital ang biktima at nilapatan lang ng paunang lunas. Kinaumagahan nang magsuka ang biktima, saka pa lang siya dinala sa ospital pero hindi na umabot ng buhay. Ayon sa PNP, mabuting hindi na damay ang kanyang kapatid sa nangyari. Singil sa kuryente ng DECORP, bababa ngayong Enero 2024. May ulat si Russell Simorio. Nakatanggap ng notice of disconnection ng electric consumer na si Mang Ernesto mula sa Barangay Bacayao Sur, Dagupan City. Umabot sa 5,000 pesos ang binayaran niyang bill sa kuryente sa DECORP para hindi maputulan. Kung bababa ang rate nila, bababa ang kasi nag-arrange ako ng mga 300 kilowatts. Minsan mahigit 300 kilowatts. Ang pagbaba sa bayarin sa kuryente, inaasahang mararamdaman ngayong Enero ayon sa DECORP. Good news ito para sa mga consumer, gaya ni Aling Edna na nasa 1,000 piso ang buwan ng bayarin sa kuryente. Alam mo naman, pag mataas ang kuryente, siyempre yung budget. Oo. So pag bumaba, yung budget natin, makakabili ka ng mas maraming gulay. Ayon sa DECORP, nagsimula noong December 2023 ang 80 centavos per kilowatt hour na pagbaba sa singil sa kuryente. Mababa yung presyo sa merkado and then hindi naman gaanong malalaki yung mga adjustments in terms of foreign exchange. Nakahanda na rin ang DECORP sa automatic load dropping na nararanasan sa Meralco at NGCP feeders. Lahat ng namin, areas namin, energized naman. Wala namang nai-interrupt sa area namin. So ngayon, not sure kung kasama kami doon sa i-drop. Nauna nang sinabi ng Central Pangasinan Electric Cooperative o CENPELCO na apektado ang mga consumer nila sa nararanasan na automatic load dropping. Kasama si Daryl Peralta, Russell Simorio, One North Central Luzon. Matapos ang holiday break, balik eskwela na ngayong araw ang mga estudyante sa Mangaldan National High School. Kapansin-pansin naman, nakakaunti ang bilang ng mga estudyanteng pumasok ngayong araw. Ayon sa ilang guro, posibleng nag-a-adjust pa sa bakasyon ang ilang estudyante. Pero may mga estudyante naman na pinili ng pumasok ngayong araw upang hindi mahuli sa kanilang aralin. Kahit na kukunti po sila, tuloy pa rin ang klase namin dahil nga sa malapit na po ang exam at para hindi po kami mahuli sa topic po namin. Magnitude 4.8 na lindol naramdaman sa Kawayan, Ilocos Sur. Naritong report. 3:59 kaninang madaling araw, tumama ang 4.8 magnitude na lindol sa southwest ng Kawayan, Ilocos Sur. Sinundan nito ng 4.1 magnitude kaninang 4:25 AM naman sa bayan ng San Esteban. Sa datos ng PHIVOLCS, may lalim na 15 kilometers ang lindol. Naramdaman din ang pagyanig sa halos 20 bayan sa probinsya. So far, yung mga assessment ng mga teams natin na nag-conduct ng assessment, no reported damages naman po. Walang napaulat na nasugatan sa lindol, pero patuloy ang monitoring ng autoridad sa mga posibleng aftershock. Hinala ng autoridad ang Manila Trench na nasa West Philippine Sea ang gumalaw. And malapit siya sa Manila Trench
possible na in connection siya sa Manila Trench. Payo ng otoridad lalo na sa mga nakatira sa coastal areas. Lumikas agad sakaling makaranas ng malakas na lindol. Ang secondary hazard nun, possible lalo pag malakas at mababaw lang yung depth ng earthquake, possible magkaroon ng tsunami. Hindi rin daw ligtas sa upland areas dahil sa mga pagguho ng lupa. Ugaliin din ang dock cover and hold at alamin ang evacuation areas sa lugar kung sakaling makaranas ng lindol. Kasama si George Benson, Ivy Hernando, 1 North Central Luzon. Mahigit 100 na bagong pisang pawikan pinakawalan sa baybayin ng Santo Domingo, Ilocos Sur. Tunghayan sa report. Matapos ang mahigit 1 buwan na paghihintay, napisa na ang mga itlog ng pawikan na nakita at inalagaan ng mga residente sa baybayin ng Barangay Kalayab, Santo Domingo, Ilocos Sur. Umabot daw sa 103 ang pawikan hatchlings. Dati rimwar nga may sa hindi yung namakuhaan kinali na ma'am. Tapos tadjigan nakapesada may gaya mamin. Tinulungan kami ngayon wardi pawikanin ma'am. Ito na raw ang pinakamaraming bilang ng mga pinakawalan na pawikan hatchlings. Sama-sama ang mga kinatawan ng Senro, Menro at barangay officials sa pagpapakawalan ng mga hatchling. Kasi malapit lang yung nest site niya, hindi talaga nagalaw. Hindi ito binibilang. Kaya siguro yun ang nag-contribute ng mas mataas na percentage ng hatchling. Pero nasa 10% lamang daw maaaring mag-survive sa mga pinakawalang hatchlings sa dagat dahil sa mga predator. Once na narating nila yung dagat is konti lang talaga yung masabi nating survival nila kasi kakainin din sila ng mga malalaking isda and of course yung ating mga seabirds. So 100 pesos ang insentibo ng pawikan parents sa kada isang hatchling. Actually ma'am, every year is marami nang nagre-report at aware na mga coastal barangays na pinatibay kasi yan ng ating provincial ordinance na merong incentives na nakukuha yung ating mga pawikan parents. Kasama si George Benson, Ivy Hernando, 1 North Central Luzon. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayo bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa mga rehiyon. Nais naming pasalamatan ang mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin, pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami ang GMA Regional TV, 1 North Central Luzon. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.